Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Sa April 14, mga kaibigan, ay umaasa po tayo na may mga dramatic events na mangyayari hinggil po sa impeachment. Bagamat marangal at karapat-dapat na isagawa ang impeachment, nakikita ko po na ito ay binabago ng napakaraming mga players. Una sa lahat, ang Supreme Court of the Philippines. Pangalawa, yung pong respondent, yung pinananagot. Hinihiling ng taong bayan, mga kurakot, ikulong na yan. Pero, para po ba tumatahimik tayo habang ginagawa ng ibang congressman, habang ginagawa ng mga senador, habang ginagawa ng Supreme Court, lahat ng balakid upang huwag matuloy ang impeachment. Alam niyo po, sa aming mga journalist, ang parating nirereklamo sa amin ay sa mga sinusulat namin o kaya mga binabalita na binibigyan ng komentaryo sa mga radyo, sabi nila, hindi mo man lang kami tinanong. Hindi mo kinuha-side namin. Itong impeachment, mga kaibigan, kinukuha ang side ni Sara Duterte. Kung mga masisira na mga akusasyon ni Senator Trillanes ay talagang nagmamarka sa ating pong consciousness o sa pag-iisip ng mga taong bayan, abay nararapat lamang na magpaliwanag o sagutin o mag-acting accountable ito pong si Sara Duterte. Mali na nagtutulong-tulong ang kung sino-sino mga personahe na sabihin dapat wag matuloy ang impeachment, dapat wag imbestigahan ang confidential funds kasi confidential nga yan. Ang ating pong pinupuntos dito ay yan ay nasa saligang batas na pag ang isang impeachable official ay umaboso o kinakailangan panagutin, yung proseso ng impeachment ang siyang natatanging paraan upang siya ay mapanagot. At kung ako yung pinapasagot, mga kaibigan, halimbawa, ako yung Vice President, tatanggapin ko yung pagkakataon na ipaliwanag ko. Ultimo yung kanilang mga sinasabing, confidential funds nga eh. Confidential, hindi ko kinakailangan ipaliwanag na umuupa ako ng 200,000 pisong rental ng isang bahay para gawing safe house. At pag tinanong nila kung ano safe house, di pa paliwanag ko sapagkat may pagkakataon ako magpaliwanag. Yung pagkakataon na yan, para po bang tinatakbuhan ni Sara Duterte? Ang tingin ko, hindi yan naman tinatakbuhan. Ang tingin ko, pinangingibabawan sapagkat ang mga Duterte, they are above the law. Yung pong lahat na magkakamali pagkatapos po ng Duterte era, mahihirapan na po ang impeachment process sapagkat ginagawang modelo, ginagawang template ang tawag po nila yan. Ginagawang pamantayan na yung mga Duterte. Hanggang ito, tama man o masama, ay magiging pamantayan. Halimbawa, yung pagbumura
Abay, pamantayan na, tanggap na ng Pilipino na tama lamang na magmura ang opisyal. Kaya nga, yung pagmumura napakalutong. Yung pagmumura ni Sara Duterte. Kaya po, kami mga profesor, napakasamang halimbawa po yan. At dapat, yan ay ating pong iiwasan upang hindi mamana ng salinlahi natin. Yung mga kabastusan, na porke si Duterte nagsabi niyan, pwede na murahin ng Diyos, pwede pagtawanan ng mga babae, pwedeng tanggapin na siya ay humalay ng kanilang katulong sapagkat siya ay si Duterte at karamihan ng Pilipino gusto maging Duterte. Yung kababuyan na hindi nila nagagawa sapagkat hindi katanggap-tanggap, kaya na nilang gawin. Kaya nga, napakaraming nakikita nating naaboso sapagkat yan ang naging pamantayan na. Huwag natin gawing modelo ang mga Duterte Manapay. Lahat ng kababuyan, lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan ng mga Duterte ay dapat iwasan po natin na magaya ng ating pang ibang leaders o ibang kamag-anak o ibang kaibigan o ang ating mismo mga anak. Nagiging pamantayan na po yung kababuyan ng Pilipino. Baguhin na po natin ang ating pong kultura. Tayo po ay magtulong-tulong bawiin natin ang ating dangal at yung tunay na katapangan sapagkat ang Duterte, yan ay modelo ng katraidoran and therefore karuwagan. Yan po ang ating pong suwestyon sa pitak na ito. Ako ang kawal ng demokrasya, nagsasabing may dangal ka, Pilipino, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell, kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.